Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay here are Shiba Inu wallets at break even as SHIB drop to 4 0 digits 30. Kaya yan. Sabi rito ay narito raw po ang mga Shiba Inu wallets na kahit na bumagsak itong si Shiba Inu sa presyong 40 digits 30 ay break even pa rin po sila. Yan, ibig po sabihin kung pag break even ay wala po silang talo at wala din po silang gain or kita. Ayan, ibig sabihin ay nabili po nila yung kanilang Shiba Inu mismo sa presyong ito, 40 digits 30. Kaya break even po sila. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, the latest Shiba Inu collapse to the lower spectrum of the 40 digits 30 territory now leaves over 170,000 addresses who purchased 86.8 trillion SHIB at break even. Ayan, yung pag-collapse daw po nitong si Shiba Inu sa mababang presyo po nito na 40 digits 30 ay ayan, yung higit 170,000 addresses na nakabili ng 86.8 trillion na amount ng SHIB ay nakakaranas po ng break-even. Kung saan ay gaya po ng sinabi ko kanina ay wala po silang talo at wala din po silang kita. Kaya ayan. SHIB addresses at break-even rise to 12%. Yan ang mga daw yung mga naka-break even ng 12%. Into the Black or ITB confirms this trend, showing a rise in addresses holding Shiba Inu at a break-even point and another increase in those holding at a loss amid the drop profitability. Per ITB data, Shiba Inu holders now at break-even have increased to 12.81% of addresses. Kaya ayan, itong si Into the Black, siya po ang nag-confirm dito sa kaganapan na ito kay Shiba Inu. Meron po siyang inilabas na datos dito na siyang nagpapakita sa kaganapang break-even na ito. Kaya kung saan ay lumago ng 12.81%. Ayan ang bilang ng mga addresses ng Shiba Inu kung saan ay nakakaranas po ng break-even ngayon. Ayan, ito po yung inilabas na datos ng Into the Black. Yung mga kulay green na ito ay yan po yung mga addresses na naka-profit. Samantala yung mga kulay red naman ay yung mga addresses naman yan na nasa loss. Yung kulay gray ay yan po yung break even. Ayan, nakikita natin na yung total addresses na nandito sa kulay gray ay nasa 170.81k. Yan po ang mga naka-break even. Yan, pero yung mga naka-profit ay mas marami. Yan, ang dami. Nasa 892.01k yung mga addresses na in profit. Yung mga naka-loss ay nasa 270.21k naman. Yung mga bilang ng mga addresses na nakakaranas ng loss. Yan yung break-even ay 170.81k. Shiba Inu investors turn on to holding. Yan, karamihan daw po sa mga Shiba Inu investors ay mas pinipili po nilang mag-hold. Yan, kumpara sa mag-liquidate. Should these investors choose to liquidate their balances, most of them would recover their initial investments. However, the current market sentiment suggests that this might not occur as proponents have continued to project higher prices for SHIB, including 1 cent. Kaya yan, kung pag yung mga
naka-break even daw dito, ay pinili nilang mag-liquidate or ibenta yung kanilang mga nabiling Shiba Inu tokens or mga balances, ay marirecover po nila yung kanilang puhunan o yung kanilang initial investments. Ngunit mukhang malabo raw na gagawin nila ito kasi marami pong mga nagsisilabasan na mga crypto analyst yan na nagbabahagi ng kanilang mga prediction na itong si Shiba Inu ay tataas pa sa mas mataas na presyo, kung saan ay kasama po rito ang presyong yan ang ambitious price target na 1 cent or 0.01. For instance, most of these addresses choose not to sell off their assets when Shiba Inu shot up to the cycle peak of 40 digits 4567 on March 5 despite seeing profit on their holdings. Kaya yan, bilang halimbawa raw dito ay yung mga addresses na ito ay pinili nilang hindi mag-take profit or magbenta nung si Shiba Inu ay tumaas sa mataas nitong presyo na 40 digits 4567 nitong nakalipas na March 5. Kaya yan, maski nakita na nila na sila ay kumita na sa kanilang mga Shiba Inu holdings. Kaya yan, mas pinili po nilang i-hold ito dahil po sa kanilang paniniwala na ayan, na sila po ay naniniwala na tataas pa ang presyo ni Shiba Inu. Kaya ayan, majority po ay mas pinipili nila na i-hold itong si Shiba Inu kung kaysa sa mag-liquidate. Kaya ayan ang tungkol po sa kalagayan ng Shiba Inu ngayon. Ayan. Pero para sa akin ay syempre mas pipiliin ko na rin na mag-hold na lamang. Ayan, at kung pagbabagsak pa ito ay syempre ito na yung talagang dadagdagan ko ulit yung aking Shiba Inu holdings. At sa mga nagtatanong dyan, yan, okay pa bang bumili si Shiba Inu? Ay yan na, ito na yung pagkakataon. Kapag bumabagsak pa siya ay yan, yung opportunity para pumasok. Wag yung pinaka hindi magandang entry ay yung pag umaakyat na siya tapos dyan tayo pumapasok. Yan po yung tinatawag nilang FOMO at pwede po tayong maipit dyan. Kaya ayan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi. At God bless po sa ating lahat.